Wala siyang kaso, therefore, hindi totoo yung sinasabi nilang gumagana ang justice system. The justice system... Senator De Lima na sinabi niya isama ako, I challenge her to file a case here. Nung pinakawalan siya, sabi niya, the court works. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating itong Tabunon PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ito pag-uusapan natin kasi isang abogado, Pilipinong abogado mga kababayan, unfortunately sinabing hindi gumagana yung justice system natin dito sa Pilipinas mga kababayan. Ito yung isa sa mga natutuwa doon sa pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Diba? Tuwang-tuwa. Kasi nga naman ako, may grupo naman ito sila mga membro na ito ng isang grupo na, nako, kayo na mag-comment dyan mga kababayan. Kung ano. Ito, pakinggan natin kung anong sinasabi dito mga kababayan. Okay, I think kilala nyo ito. Oh. I think dating congressman ito. Yan mga kababayan. Attorney Colmenares mga kababayan. Pakinggan natin. Nako, akalain nyo ha. Tignan, pag-isipan nyo ito. Isang abogado under ng IBP mga kababayan, nagsasubmit doon sa Supreme Court sa judicial system natin mga kababayan or judiciary department, yet sinasabing hindi gumagana yung justice system natin mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Ayan. And then mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito mga kababayan. Kasi, bakit? Naku, hindi ito magandang pangitain mga kababayan. Ito pakinggan natin. Pwedeng makulong doon sa ilalim ng Rome Statute ang sino mga So akusado. lumalabas, attorney, Philippines is not willing to imprison Duterte here. Instead, kaya siya dinala sa Netherlands? Kay President Duterte, hindi yan hiningi ng ICC sa Pilipinas. Tingin ko alam naman ng ICC na ang daming butas ng kulungan natin dito. Wala silang request dyan. Ang sabi lang nila sa Presidente ng Pilipinas, may warrant kami, i-execute ng Interpol, pwede ba tumulong ka sa pag-execute? Oo, ang sagot doon. So, dinala doon sa ICC. So, educate us. Katulad ako, isang normal na mamamayan Pilipinas lang. Etong period na to, ito yung natigil ang ating ICC involvement o recognition ng membership. Naganap Yes. lahat ng krimen bago yun. Bago. So, ibig sabihin, kinakaso siya doon sa mga bagay na naganap kahit na wala na tayo sa ICC? Is that possible? Yes. Actually, ang sagot ni President Duterte lagi dyan, wala nang jurisdiction. Sinasabi ko, unsolicited advice sa kanila, ihinto nyo na yun, talo lang kayo ng talo dyan kasi walang basis yan eh. Ang problema nila dyan is this, sa ilalim ng Rome Statute ng ICC, nakalagay doon sa Article 127 na pwede kang mag-withdraw kung gusto mo. Pero kung may kaso na nasimulan o proceedings na nasimulan bago ka nag-effective ang withdrawal mo, tuloy ang jurisdiction ng ICC. Ay, naku mga kababayan. I think na-explain na ito ni Harry Roque dati pa mga kababayan. I think 2023 pa ito na-explain mga kababayan. Kasi ang basihin naman daw niyan ay yung kung nag-grant na yung investigasyon mga kababayan. I think nag-grant yung investigation based on sa warrant of arrest ay 2021 mga kababayan. Kailan tayo effective umalis? 2019. O, di ba? Nako, lalo hindi naman yung itong minute. Pero tingnan lang natin. Discuss natin maiksi mamaya. Pumirma tayo doon eh. Umuo tayo doon. Ang gobyerno ng Pilipinas nang pumirma sa ICC, sumang-ayon tayo doon. Kaya nilagay yung Article 127 sa Rome Statute ng ICC kasi mawawala ng ngipin ang ICC kung wala yon. Kaya nilagay yon kasi pag kinasuhan ng ICC ang isang presidente o prime minister, ang gagawin niya lang, i-withdraw niya yung bansa niya, quits na, di ba? Wala nang mangyayari, tapos. So bali wala yung ICC, kaya nilagay yon para ma-ensure na kung may mga presidente o prime minister na for personal interest, i-withdraw niya ang bansa niya porket siya ay may kaso doon, aba hindi siya makakaligtas kung nasimula na, di ba? Yun yung nakalagay sa Article 127. Kaya kahit ano pang paulit-ulit nilang sinasabi yan ng nila President Duterte, walang jurisdiction. Palagi silang natatalo kasi sabihin ng ICC, pumirma kayo eh. Pumayag kayo na ang ICC pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Tama o tama. Pwedeng hulihin kahit saan, kahit sa bansa nyo. Tama o tama.
pwede naming imbestigahan at kasuhan ang anumang krimen na nagawa bago kayo nag-withdraw. Tama? O, tama rin pala. So ano pa yung lusot mo doon? Kaya dapat ang lusot na lang talaga ni President Duterte doon, edi siguro sabihin niya na hindi totoo yung sinasabi mo sa akusasyon mo. Napaka-confident ng delivery mo. So may question lang, attorney. Loko-loko talaga sa interview. Parang hindi naniniwala mga kababayan. Well, anyway. Yes. Can Supreme Court appeal or withdraw or bring back Duterte here from ICC? Wala na kasi outside the jurisdiction ng court yan. Kaya mahirapan na yan. Nasa ICC ngayon yon. Pag may desisyon ng Korte Suprema at sinabi doon na ibalik mo siya at ihain, nasa ICC. Pero malamang sa hindi sabihin ng ICC, kahirap nga dalhin dito niyan eh. Tapos ibabalik nyo lang naman pala. Di ba? So bakit pa? Kaya sasabihin ng ICC yung ganito, 2016 hanggang 2022 siya. Anong mga kasong sinampa niya? Wala siyang kasong sinampa. Walang investigasyon. Kaya nasasaktan kami dati nung sinasabi ni President Duterte na kayo mga biktima, bakit kayo sa ICC nag-file? May korte naman tayo dito, gumagana naman ang korte natin dito, bakit doon pa kayo nag-file? Si President Duterte, alam niya na walang batayan yung sinasabi niya. Kasi tinanong na yan ng pamilya sa amin ng mga abogado eh. Pwede ba tayo mag-file dito laban sa kanya? Ang sagot namin, i-dismiss siya ng korte kasi presidential immunity i-claim niya. Di ba ang presidente immune from suit? Tapos bigla niyang i-spin na dapat dito kayo. Grabe talaga to si Duterte. Parang abogado na marunong magano. Kaya doon, pinagkait sa kanila yun dito. Kaya ngayon nandun na, ituloy na yon. Hanggang ngayon, marami pa sa libo-libo ang napatay. Ilan mga may kaso dyan. Hanggang ngayon, walang ganong ginawa ang not just the government of President Duterte, even the Marcos administration. Hindi naman yan pinapatupad ngayon. At of course, naintindihan ko yung sinasabi nga ni Tingnan nyo mga kababayan ha. Marcos, damay dito. Kasi anong grupo niyan? Bayan muna. Di ba? Kasi ito wala itong pakialam. Kahit sinong nakaupo, walang kasi gusto lang ito priority yung grupo niya mga kababayan. Well, anyway, tumatayo nga naman ito ng abogado dito sa mga biktima na di umano'y mga biktima ng EJK. Nako. ni Jane bago lang, maraming kaanak ng biktima, hingi ka lang ng police blotter, hindi ka bibigyan. Police report, mayroong kaming alam na ang death certificate ay namatay yung bata, binaril sa kilikili. Ang death certificate, bronchopneumonia. Paano ka mag-charge ng murder niyan? Sabihin ng korte, namatay pala sa sakit to. Hindi naman pala murder, dismiss agad. So, wala kaming nakitang dahilan para... Tingnan nyo ng mga kababayan, ha? Well, anyway, tandaan nyo lang yan kasi point out natin yan later. Igiit at ibalik ng ICC si President Duterte dito, lalo na ilang taon na siyang pinagbigyan ng ganong oportunidad, hindi niya ginawa at hindi totoo na gumagana ang korte natin dito. Hindi gumagana ang korte natin dito sa mga matataas na human rights violators katulad ni Duterte. May kaso ba siya? Wala siyang kaso. Meron ba siyang complaint? Nasa gobyerno nasa gobyerno ang lahat ng pwedeng gawin. So wala siyang kaso. Therefore, hindi totoo yung sinasabi nilang gumagana ang justice system. The justice system does not work as far as President Duterte and his generals are concerned. Speaking of the side ni Di ba mga kababayan? Hindi ako nagsabi niya na, baka sabihin niyo akong fake news mga kababayan. Kasi nga, kasi wala namang sinisino yung batas mga kababayan. Kapag sinasabi niya, baka sabihin ng iba, sinasabi lang niya naman dito na hindi gumagana yung justice system kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ba hindi naman presidente si Pangulong Rodrigo Duterte ngayon? Tinatawag nga lang Pangulo kasi Pangulo naman dati. Ngayon, ordinaryong tao lang. Pwede naman sila mag-file ng kaso. Bakit? Sinabi ba na hindi pwede? Kasi former president? Hindi naman sinasabi yan mga kababayan. Ito. Nako, binanatan ito ni nabura ito doon sa statement ni Alan Peter Cayetano mga kababayan. Ito, tingnan natin. Naipakita ko na ito sa unang video ko and then ito ngayon, papakita natin ulit mga kababayan. Kasi sinasabi naman dito na kasi nga raw, kapag hindi raw gumagana yung justice system natin, doon naman daw sa iba. Ito ngayon, sinasabi ni Alan Peter Cayetano mga kababayan. Pakinggan natin. Our concurrence at treaty. And so ito nga problema, di ba? So for example, yung mismo sa court sa ICC, di ba, may nag-dissent na wala silang jurisdiction. So if the first question nila President Duterte sa court is wala kayong jurisdiction,
sino magde-decide nun? Yung ICC. Eh wala naman ICC Supreme Court eh. 'Di ba? So unlike sa local, kung hindi ka kontento sa MTC, Can appeal. you go to the RTC, hindi you go to the CA, then you go to the Supreme Court. And sabi nga nila, 'di ba, the Supreme Court is supreme not because it's always correct. God willing, they're most of the time or hopefully always correct, but because their decision is final. So that's why kung may problema sa interpretation sa ICC, you go to the local courts first before you go to them. That's why nga US never signed. And that's why nung meron warrant of arrest for Netanyahu, ano sabi ni President Trump? Sabi ni President Trump, sa sanction pa namin kayo sa ginagawa niyo. 'Di ba? So, even dun sa cooperation with Interpol, hindi against the cooperation with Interpol to go to our local courts. We have an extradition treaty with the US, yung kay Mark Jimenez, 'di ba? O anong ginawa? Nung ano dito, kailangan dalhin muna sa court. Lumulutang sa internet yung sinasabing the country can waive. Oh, who said we waived it? Sino ang sinabi lang may warrant, may Interpol pinadala doon. So kung winave natin, who waived it? Sino nagsabing winave natin? 'Di ba? A waiver is not yung by the way winave namin. Dapat it's a conscious act. May Diba na protocol winave yun? dapat. Yeah, that's why nga sa challenge ni Senator De Lima na sinabi niya isama ako, I challenge her to file a case here. Nung pinakawalan siya, sabi niya, the court works, di ba? Anong sabi nila Dilima mga kababayan? The court works. So kasi mga kababayan, kung sinasabi dito ni Attorney Colmenares mga kababayan na hindi gumagana yung justice system natin, edi masasabi natin yung desisyon ng korte pabor kay Leila de Lima mga kababayan, ano yun? Ano yun? Edi mariretain yung title niya dati mga kababayan na Queen ng Drug Lords. Diba? Kasi sinasabi dito, yan yung mga implications mga kababayan. Yung mga possible implications. Hindi ko sinasabi talaga na ano talaga si Leila de Lima. Implications lang. Kasi itong isang abogado, Attorney Colmenares, sinasabi hindi gumagana yung justice system. Sinasabi ni Leila de Lima, according to Alan Peter Cayetano, gumagana yung korte kasi nga nagdesisyon sila pabor sa'yo. So bakit? Sasabihin lang natin gumagana yung isang bagay or entity kapag pabor sa atin mga kababayan? Di ba? Nako, huling-huli ito mga kababayan. Patuloy natin, pakinggan pa natin. Our system works, na-vindicate siya. So sabi niya, dapat isama ako. So file mo yung case dito. 'Di ba? Kasi i-demolish ko yung mga arguments mo, ipapakita namin sa inyo na panay political agenda, hindi human rights agenda. Ang ginagawa niyo. Political agenda pala. Nako. Booking tuloy si Leila de Lima mga kababayan dito. Pakinggan pa natin. Every step of the way, yung concrete niyan, yung bakal, pinapadala sa isang Anyway, sige. I think yan yun nung sa hearing nila kanina mga kababayan. Ito pag-usapan natin, mabilisan lang, maiksi lang ito mga kababayan. Itong video natin. Ito nga mga kababayan, akala nyo yan, again, pag-iisipan nyo, isang abogado mga kababayan sinasabi na, hindi gumagana yung justice system natin. Hindi gumagana yung justice system doon kay Pangulong Duterte at sa mga matataas na ranggo mga kababayan. Ibig sabihin, basically, lahat yan. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. So basically, hindi nga gumagana sa justice system, applicable yan lahat mga kababayan. Di ba? So anong implikasyon ng sinasabi niya ngayon? Yan, abogado. Okay lang kapag ako nagsasabi na hindi gumagana ang justice system kasi hindi naman ako abogado. You can file, you can say fake news ako. Yet ito, abogado mga kababayan, ha? Person in authority ito. Membro ito ng IBP, membro ito ng Supreme Court. Di ba? Yet sinasabi hindi gumagana yung justice system. So implications nito, tayong mga ordinaryong Pilipino, ang isipin natin, delikado kasi kung tayo'y magiging biktima ng kahit na anumang krimen, expect na lang na walang mangyayari mga kababayan. So basically, ang gagawin na lang natin mga kababayan para
baka sakali maka-experience or ma-feel natin yung hustisya mga kababayan, anong gagawin ng tao? Idi gaganti na lang mga kababayan. Diba? Yan posible yan naisipin ng mga taong ganyan, galing dyan sa kanyang sinasabi mga kababayan. Kalain nyo yan? Ito pa, pangalawa. Sinasabi niya, hindi raw gumagana kasi walang kaso. Hindi raw gumagana kasi yung korte hindi daw willing, mga kababayan. Bakit hindi willing? Kasi nga raw walang kaso. Automatically ba kapag walang kaso, not willing yung korte? Nasa batas ba na kung saan yung korte ang magpa-file ng kaso? Di ba yung mga abogado ng mga biktima, halimbawa katulad ni Attorney Colmenares mga kababayan, siya yung abogado ng mga sinasabing biktima ng EJK or war on drugs kasi broad naman yung EJK mga kababayan. Diba? Tanong natin, bakit hindi ka nag-file ng kaso, sir? Diba? Bakit hindi ka nag-file ng kaso? Kaya ngayon, sinasabi mo, hindi willing. Anyat ngayon, sinisira mo yung dignidad ng justice system. Ito, another issue sinasabi niya, pahirapan daw ang pagkuha ng dokumento. Kailan ba naging madali ipagkuha ng dokumento dito sa Pilipinas? Sino bang nagpamadali niya? Di ba si Duterte yan? Nung magkuha ka ng mga iba't ibang mga dokumento, mga permits, diba? Pinadali yan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. And then, yung mga issue daw na iba yung inilagay ng death certificate. Bakit hindi ka magreklamo doon sa gumawa ng autopsy or medico-legal? Bakit mo isisisi doon kay Pangulong Rodrigo Duterte as a justice system? Di ba, anong tawag sa iyo diyan? Di ba tanga? Abogadong tanga. Bakit mo sinisisi doon sa justice system kay Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang kaso? Di ba? Sinasabi, 2016 hindi pwedeng kasuhan until 22 immunity. Ngayon 3 taon nang nakalipas na di ba? Ito kasi mga kababayan, agree ako dito kay Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kasi ito, tingnan nyo ang connection nito. Colmenares, Bayan Muna, Laila de Lima under ng anong grupo ni Laila de Lima? I think bago yan mga kababayan, pero of course alam naman natin ang mga connection dyan mga kababayan. Liberal, mamamayang liberal. I think yan yun. Pangatlo, ano pang mga connection dyan? Akbayan, Cheljokno. Tingnan nyo yan mga grupo na yan. Kabataan Party List. Ano pa? Makabayan Black, yung Gabriela, Teachers Party List. Ano pa? Madami pa yan sila mga kababayan na kung saan ako. One call away lang. Punta agad yan sa tingnan niyo itong ginagawa nila mga kababayan. Sinisira yung dignity ng judiciary system natin mga kababayan. Sinisira yung lahat ng branches ng government. Okay? Kung gusto lang talaga natin mapabagsak si President Bongbong Marcos mga kababayan, dapat sumang-ayon na tayo dito sa mga grupong ito mga kababayan. Kasi sigurado naman tayo pagkatapos nilang napahuli si Pangulong Rodrigo Duterte, ay isusunod nila yan si President Bongbong Marcos. Tanga lang din itong si Bongbong Marcos mga kababayan, hindi rin naiintindihan itong kung anong ginagawa ng mga grupong ito. Ganyan katanga. Kasi puta din naman ito ni Martin Romualdez mga kababayan. Saan galing
pera or pondo niyang mga grupo na yan. Di galing sa Congress, di ba? So, itong mga grupong to, pinapalabas, pinamukha sa buong bansa, mga kababayan. Again, hindi ko concern yung ililiti sa Pangulong Rodrigo Duterte doon, as of this time doon sa labas ng bansa or dito. Gusto ko lang dito. Bakit? Kasi, dahil sa ginagawa ng mga grupong ito, mga kababayan, pinapahiya tayo sa buong bansa. At ito talaga yung talagang or totoong goal or goal. Tama. Goal ng mga grupong ito, mga kababayan, na kung saan pabagsakin, unfortunately, yung bayan natin. Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Kalain nyo yun. Anyway, ito na nga, nang dahil sa kanilang mga ginagawa dito, mga kababayan, lumalabas ngayon na nagsi-self-contradict na itong mga taong to. Ayan nga, sinasabi ni Leila de Lima, sinasabi naman na gumagana yung justice system. Di ba? And then sinasabi itong ni Colmenares na hindi. Magkasama sila. Hindi, ano na? Di ba? And then, sabi, pwede naman daw kasi not willing yung korte natin. Sinong may sabi? Yan nga, tanong ni Peter Cayetano, sinong nag-waive ng batas na yan? Sinong nagsabi? Di ba? Comment kayo dyan, mga kababayan. Well, anyway, dito na lang po muna tayo, mga kababayan. Nako, lulungkot itong mga nangyayari. But anyway, kasi niloloko tayo ng gobyerno. Tignan nyo tayong lugi dito. Tayong lugi. Bakit niloloko tayo ng gobyerno? Mayroong mga taong gustong pabagsakin yung gobyerno. Sinong kawawa nito? Mga kababayan. Mag-comment kayo dyan. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo. And then, pakishare ng videos natin, mga kababayan. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.